Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Aquarius sa buong buwan ng December 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na ng energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up ko ang energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign kasi baka din man sa mga yun ay mag-resonate na sa sitwasyon niya. So, Aquarius reading. Oh, magaganda yung lumabas oh. So, ang dating sa akin may harmony. In a way na walang arguments. Okay? Yan ang dating sa akin. Dahil may communication dito oh. So, ito masaya. So, ito sabihin natin belief. Ito ay success. So, again, walang misunderstanding. Walang miscommunication. Masaya naman. Pero kung sakali man na maka-encounter ng problem, may solution naman dito. Maayos pa rin. Ganyan ang dating dito. Umpis ng reading. So, maglagay pa tayo. Ano pang mensahe ang kailangan marinig ng mga Aquarius ngayong December? Well, ang tatamaan ng reading na to ay single, byudo, o ex-husband, ex-boyfriend. Ano to? Parang ano, may ongoing problem siya dito. Pero single siya ha, hindi naman to relationship kasi single siya. So probably may someone na nagpapahirap sa buhay niya. Nangyayari na to before at nagko-continue pa rin sa present. May someone na dishonest. So alamin natin ano to. So, 7 of Swords. Sa work to eh. May ka-workmate siya na babae. Yun yung nagpapahirap sa buhay niya. Babaeng mas bata sa kanya. Hindi ko alam kung crush niya ba to. O pinapahirapan siya. Meron ano dito, 10 of Wands. Bully siguro. Pero tingnan natin. Ano pang mensahe? Ano pang Queen of Cups? So, anong meron sa kanilang dalawa? Pero ang show, yung nagpapahirap sa kanya dito, babae ito to. Kasi kung di niya to gusto, kasi mukhang in a relationship sa iba yung babae. Kung di niya gusto to, di ito yung clue sa katauhan ng tao na parang
hindi niya kasundo. Kasi, ano eh, may 7 of Swords tayo na para bang hindi mo pagkakatiwalaan tong babae sa pananaw niya. So, kuha tayo ng ibang detalye. Ano yung Queen of Cups. Pero someone younger. Sa lalaki, yung babae. Knight of Pentacles. Kaya ito. Wala naman lumabas na may gusto siya dito sa babaeng to. Feeling trap siya dito sa 8 of Swords natin. Kasi ang dating, maraming pwedeng meaning. Una, hindi siya kinikibo ng babae. Hindi niya crush tong babaeng to. Ito yung someone na either nangyayari na to o mangyayari pa lang. Parang feeling niya hindi mapagkakatiwalaan. Hindi siya kasi kinikibo. Yun yung unang scenario. Hindi siya kinikibo, pero yung ibang tao kinikibo niya. Kaya feeling nitong lalaki, may tinatago sa kanya tong babae. In a way na bakit ganun siya makitungo sa kanya, anong problema niya. Unang senaryo. Pangalawa, siguro binibigyan siya ng maraming trabaho. Kung boss man to. Tapos hindi siya makapagsaya. Ito sa Four of Wands. Kasi ang dami niya ginagawa. Kasi hard work din naman to. Kasi kung boss yan, yung babae dito, boss niya to, eh pinapahirapan siya, natambakan siya ng trabaho. O siya yung gumagawa ng trabaho ng boss niya, o ng babaeng to, kung di man to boss. Basta anyone na babae. Yung pangalawa. So, pangatlo, wala nang maisip. Hanggang pangalawa lang. Anyways, na tayo dito. Pero since yung unang spread, di ba? Okay naman. Kaya lang, syempre, general reading to. So, maganda kung i-clear natin, di ba? Ano yung zodiac? Ay, di. Isang ano lang pala to. Reading. Aquarius to eh. Pero sa case na to, lalaki oh. Lalaki na single, biyudo. O ex-husband, ex-boyfriend. Yung tinutukoy ko dito oh. Pero dun sa babae, sila yung mga walang problema. O kung magkaroon man ay maayos din agad. Yun lang lalaki, yung medyo magiging problematic dito sa December.
Yung single lang, okay? Hindi sasama yung in a relationship, kasal. Basta yung tatamaan ng reading na sinasabi ko, ito lang. Kung lalaking single, byudo, o pwedeng ito yung ex-husband o ex-boyfriend ng iba sa inyo. So, clear yon. Punta na tayo dito. Ito ang masasabi nito. May something na pwedeng ma-delay. Pleasure. So, anything na may kinalaman sa pleasure, baka ma-delay. Hindi naman sinasabing maka-cancel, pero for some reason, madi-delay. Okay? Kakaberya, pero mangyayari din naman. Nga lang madi-delay. Okay? Litigation. Paglilitis, yun. Tungkol siguro to sa marriage. Either nangyayari na to o mangyayari pa lang. Pero may parang legal battle, legal case tungkol sa divorce siguro. Litigation, yun. Parang marriage na to. Parang paglilitis tungkol sa marriage. So, sa months na to, may magdi-divorce. O ma-annul. O baka may kakilala kayo na ganito ang mangyayari. Kasi, kung dito tumama sa inyo, di baka dun sa kakilala nyo. Na, yun nga, baka ma-annul o maka-receive ng news tungkol dito sa ongoing litigation tungkol sa marriage. Ongoing process tungkol dito sa pag-divorce o pag-annul. So, ang tatama naman ito ay yung mga nag-divorce. Na parang pinoprocess na. Mga naghiwalay na. Pinoprocess na para maging legal ang paghihiwalay. So, divorce, annulment. So, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Pero ganun ang dating. Pero tingin ko para to sa mga naghiwalay na pinoprocess na. Na parang makakarinig ng news yung iba sa inyo tungkol dito. Kung anong decision ng court o basta tungkol sa ganitong topic, makakarinig yung iba sa inyo. Kung di man kayo to, ay someone na malapit sa inyo na nasa ganitong sitwasyon. So, ang dating sa akin, mag-stick lang yung iba sa inyo sa course, sa pace na tinatahak nyo. So, hindi nyo kailangan magmadali. Take your time. Be fierce in a way na huwag nyo pansinin yung sasabihin ng iba kung nababagalan sila sa process ng paglalakbay o pag-journey nyo. Depende sa anong klaseng journey. Sabihin natin sa pag-move on o sa pagiging successful. So, maging fierce kayo na protektahan ng inyong privacy o limitation.
at huwag pansinin ang sasabihin ng iba. Kasi kanya-kanya namang pace yan, di ba? May iba na biglang successful, may iba na kaasawa agad, may iba na hindi ganun. Okay? So, case to case. Kasi hindi naman lahat ay gustong maging successful. Hindi din naman lahat ay gustong makasahal. So, case to case basis. Ano pa? Kasi may iba na hindi naman naghahangad ng sobrang marangyang buhay. Gusto lang nila ay yung balance. Yung sapat lang para mabuhay ang sarili. Kasi mahirap din pag kapag tawag dito, follow nyo yung road sa success kasi may kaakibat din stress, depression. Kung mapapansin nyo sa buhay ng mga celebrity, di ba? Kahit na marangya na yung buhay nila, hindi pa rin sila masaya. Kasi dahil sa pressure ng nasa paligid nila, o gustong gawin sa kanila nung nagmamanage sa kanila, o ng fans, o minsan marami ring hater na nakaka-apekto sa mentality. So, case-to-case basis. Kaya nga hindi lahat ay naghahangad na maging successful. Hindi lahat. Okay, may iba na naghahangad, may iba na hindi. So, hindi ko masasabi na lahat ay naghahangad. Kasi may napanood akong video na nagpa-therapy yung babae. Pinopromote siya ng boss niya, ayaw niya. Siya yung may ayaw. Kasi ayaw niya raw ng attention. Gusto niya yung maliit na posisyon. Sapat lang para mabuhay siya, ganyan. Kasi ayaw niyang humarap sa tao. Kaya gusto niya sa desk lang niya. Ayaw niyang ma-promote in a way na mag-handle siya ng maraming tao. So again, sabi ko nga kanina, case to case basis. Anyways, basta ang mahalaga, huwag niyong pansinin yung sasabihin ng ibang tao. Kung nababagalan sila sa journey niyo, hindi nyo kailangan magmadali. Take your time. Kayong masusunod. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. Po.